Siguraduhin mong malambot ang karne, Trina. Ayaw ng biyanan mo ang kailangang ngumunguya ng matagal kahit sa kabilang buhay. Boses yun ni Doña Salvacion, matalas at malamig pa sa hanging madaling araw na pumapasok sa bintana ng kusina. Hindi man lang lumingon ang matanda habang hinihimas ang mga mamahaling perlas sa kanyang leeg. Sa labas, 4 pa lang ng madaling araw. Ang buong mansyon ng mga Tadeo sa Pampanga ay balot pa ng katahimikan, maliban sa kusina kung saan ang singaw ng kumukulong kare-kare ay humahalo sa amoy ng pawis at pagod ni Trina. Opo, Mama. Kanina ko pa po sinusuri ang bawat hiwa, sagot ni Trina. Namumutla ang kanyang mga labi. Ang bawat galaw niya ay tila isang ritual ng pagpapakasakit. Magdamag siyang halos walang tulog. Pagkatapos maglinis ng buong bahay para sa bisita ng anibersaryo ng pagkamatay ng biyenang lalaki, heto siya, nakaluhod sa harap ng kalan. Tinitiyak na ang paboritong ulam ng pamilya ay perpekto ang timpla. Ang malapot na sarsa ng mani ay kumukulo na. Naglalabas ng halimuyak na dapat sana ay nagbibigay ng gutom. Ngunit para kay Trina, bawat langhap ay nagdadala ng matinding pag-ikot ng sikmura. Biglang dumilim ang kanyang paningin. Kumapit siya sa gilid ng lababo. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at naramdaman ang lamig ng porselana. Ang kanyang katawan ay tila isang bahay na unti-unting ginigiba mula sa loob. Ilang buwan na ang ganitong pakiramdam. Ang lula, ang panghihina, ang tila paglayo ng sariling kaluluwa sa kanyang laman. Trina, are you okay? You look so pale again, honey. Pumasok si Hilario sa kusina. Suot ang kanyang puting sando. Mukhang bagong gising at amoy mamahaling sabon. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ng asawa. Isang haplos na sa ibang mata ay tila pag-aaruga. Ngunit para kay Trina, ang init ng kamay nito ay tila nagpapabigat lang sa kanyang dibdib. I'm just a bit dizzy, Hilario. Siguro kulang lang sa pahinga. Bulong ni Trina, pilit nang ngumingiti. Kaya nga sabi ko sa'yo, don't skip your vitamins. Inumin mo yung binigay ni Mama, ha? It's for your own good. We want you healthy para naman magka-baby na tayo. Malamig na sabi ni Hilario bago ito kumuha ng baso ng tubig. Iniwan siya ng mag-ina sa kusina. Sa gitna ng pag-iisa, habang hinihintay na maluto ang pagkain, dinala ni Trina ang plansadong barong Tagalog ni Hilario sa silid na katabi ng opisina ng kanyang biyenang babae. Ang tela ng barong ay napakaputi, walang ni isang lukot, katulad ng reputasyong pilit na pinoprotektahan ng mga Tadeo. Ngunit bago pa siya makapasok, narinig niya ang mahinang halakhak mula sa loob ng silid. Isang tawa na puno ng panunya. Konting tiis na lang, Hilario. Ang epekto ng gamot ay kitang-kita na sa kanya. Look at her. She looks like a walking corpse. Sino pa ang maniniwalang kaya pa niyang magdala ng tagapagmana sa pamilyang ito? Kapag bumagsak na ang katawan niyan, wala nang makakaangal sa plano natin. I know, Mama. But we have to be careful. Trina is smart. Kailangan nating panatilihin ang pagiging mabuting asawa ko hanggang sa maayos ang lahat ng papeles ng lupa na iniwan ng tatay niya. Nabitawan ni Trina ang plansadong barong. Ang puting tela ay bumagsak sa sahig na dumihan ng alikabok sa sulok ng pinto. Ang boses ni Hilario, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ang lalaking pinagsisilbihan niya hanggang sa huling patak ng kanyang lakas, ay tila isang kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa kanyang puso, ang gamot. Ang mga bitaminang tapat niyang iniinom gabi-gabi. Ang bawat haplos at salita ng pag-ibig, lahat ay lason. Ang kanyang tiyan ay kumulo, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding pandidiri. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang kasangkapan, isang hadlang na kailangang unti-unting patayin? Tumunog ang kampana sa altar sa sala. Oras na ng pagdarasal para sa yumaong don ng pamilya. Pinunasan ni Trina ang kanyang mga mata, pinulot ang barong, at huminga ng malalim.
Sa harap ng salamin sa hallway, nakita niya ang isang babaeng hindi na niya kilala. Ang kanyang pisngi ay humukay na. Ang ningning sa kanyang mga mata ay pinalitan ng anino ng kamatayan. Ngunit sa gitna ng panginginig, may isang bagay na nabuhay sa kanyang loob, isang malamig na puot. Sa harap ng altar, kung saan ang usok ng insenso ay nangingibabaw, nakatayo ang buong pamilya Tadeo at ilang malapit na kamag-anak. Doon sa gitna ng kabanalan at seremonya, dinala ni Hilario ang isang batang lalaki, mga 4 na taong gulang. Ang bata ay may mga matang pamilyar kay Trina at isang nunal sa may tenga na katulad ng kay Hilario. Everyone, anunsyo ni Hilario, ang boses ay puno ng pekeng emosyon. Sa harap ng aking ama at ng ating pamilya, nais kong ipakilala si Tomas, isang ulila na nakita namin sa outreach ni Mama. Because we are still waiting for our own blessing, Trina and I have decided to adopt him. Simula ngayon, siya na ang bagong buhay sa tahanang ito. Tumingin si Doña Salvacion kay Trina. Isang nangiting mapang-api ang gumuhit sa mga labi nito. Trina dear, tanggapin mo siya. Ito na ang sagot sa kakulangan mo bilang asawa. Alagaan mo siya gaya ng pag-aalaga mo sa amin. Nakatayo si Trina sa gitna ng sala. Hawak ang mangkok ng mainit na kare-kare na kinuha niya sa kusina para ihain. Ang init ng pagkain ay tumatagos sa kanyang palad. Nakakapaso. Ngunit mas masakit ang katotohanang sumasampal sa kanya. Ang bata ay hindi ulila. Ang bata ay ang buhay na katibayan ng pagtataksil ng kanyang asawa. Sa mismong bahay na ito, sa ilalim ng ilong niya, ipapasok nila ang anak sa labas ni Hilario habang dahan-dahan siyang pinapatay ng lason na sila mismo ang nagbibigay. Bawat sakripisyo niya, bawat pagpupuyat, bawat sentimong ibinigay niya mula sa mana ng kanyang ama ay ginamit para sa sandaling ito, ang sandali ng kanyang pagpapalit. Nanginginig ang mga kamay ni Trina. Ang salsa ng kare-kare ay dahan-dahang tumulo sa puting mantel. Tila dugong bumubuhos mula sa isang sugat na hindi na maghihilom. Tumingala siya at tumingin ng diretso sa mga mata ni Hilario. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Isang ulila, Hilario? O isang regalo na matagal mo nang itinatago? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng semento. Ang baso ng tubig sa kamay ni Hilario ay nanginginig. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang lubid na dahan-dahang humihigpit sa leeg ni Hilario. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng huwad na kabanalan, ay biglang naging abo ang kulay. Ang mga kamag-anak na nakapaligid sa altar ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay palipat-lipat mula sa nanginginig na mga kamay ni Trina patungo sa bata. Trina, ano bang sinasabi mo? You're not thinking straight. Baka pagod lang yan at ang lala ng sakit mo. Mabilis na singit ni Hilario. Ang kanyang boses ay may halong pakiusap at banta. Lumapit siya at pilit na kinuha ang mangkok ng kare-kare mula sa mga kamay ni Trina. Ngunit ang mainit na sarsa ay tumalsik sa kanyang barong. Nag-iwan ng mantsang kulay kalawang. Hilario is right, Trina. You are becoming hysterical. Nakakahiya sa mga bisita. Ang boses ni Doña Salvacion ay parang latigo na humahampas sa dangal ni Trina. Lumapit ang matanda. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng awtoridad. Ang bata ay isang biyaya. Kung hindi mo kayang tanggapin ang kabutihan ng asawa mo, huwag mo kaming hiyain sa harap ng altar ng biyenan mo. Naramdaman ni Trina ang muling pag-ikot ng paligid. Ang amoy ng insenso ay naging kasing baho ng nabubulok na laman sa kanyang pang-amoy. Tumingin siya sa bata, si Tomas. Ang bata ay nakatingin sa kanya ng may takot. Ang maliit nitong mga daliri ay nakakapit sa laylayan ng polo ni Hilario. Isang inosenteng buhay na ginagamit na panakip sa isang maruming kasalanan. Opo, Mama. Baka nga po nawawala na ako sa sarili ko. Bulong ni Trina
Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nadudurog. Yumuko siya, hinayaan ang kanyang buhok, natakpan ang kanyang mga mata na puno na ng luha. Ngunit sa likod ng pagyukong yon, ang kanyang isip ay nagsimulang maglaro. Kailangan niyang maging maingat. Ang galit ay isang apoy, ngunit ang pananahimik ay isang patibong. Inakay siya ni Hilario paakyat sa kanilang silid. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila isang bundok na kailangang dusaing akyatin. Pagdating sa loob, maingat siyang iniupo ng asawa sa gilid ng kama. Ang silid na ito, na dati ay puno ng mga pangarap ng isang batang may bahay, ay tila naging isang malamig na selda. "I'm sorry, honey. I know it's a lot to take in," malambing na sabi ni Hilario habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Ang kanyang haplos ay tila isang ahas na gumagapang sa balat ni Trina. "But you need to be strong. Para sa atin din ito. You know how much Mama wants a grandson? Kapag nandito si Tomas, mababawasan ang pressure sa'yo. Mapapahinga ka na." Tumayo si Hilario at kumuha ng isang baso ng tubig mula sa nightstand. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na puting tableta. Ang bitamina, na gabi-gabi ay tapat na iniinom ni Trina sa loob ng 6 na buwan. "Here, drink your medicine para makatulog ka na at mawala ang hilo mo," utos ni Hilario. Bagaman ang tono ay nananatiling malambing. Tiningnan ni Trina ang tableta. Sa ilalim ng liwanag ng lampu, ang puting gamot ay tila kumikinang ng may panganib. Naalala niya ang narinig niya sa opisina ni Doña Salvacion. Ang epekto ng gamot ay kitang-kita na sa kanya. Ito na ang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang katinuan at katawan. Isang lason na binalot sa pangalan ng pag-ibig at pag-aalaga. Kinuha ni Trina ang baso. Ang lamig ng tubig ay tila tumatagos sa kanyang mga buto. Isinubo niya ang tableta, ngunit mabilis niya itong itinago sa ilalim ng kanyang dila. Uminom siya ng tubig, nilunok ito ng malakas para maniwala si Hilario. "Good girl, now rest. Magpapaliwanag lang ako sa mga bisita sa ibaba," sabi ni Hilario bago siya hinalikan sa noo at lumabas ng silid. Hindi nakakalimutang i-lock ang pinto mula sa labas. Nang marinig ni Trina ang pag-alis ng asawa, mabilis niyang iniluwa ang tableta sa kanyang palad. Ang gamot ay bahagya ng natunaw, mapait at nakakasuka ang lasa. Tumayo siya, kahit nanginginig ang mga tuhod, at nagtungo sa banyo. Kumuha siya ng isang maliit na plastic sachet mula sa kanyang mga gamit sa pananahi at maingat na inilagay doon ang basang tableta. Ito ang kanyang unang bala. Hinanap niya ang basurahan sa ilalim ng lababo. Ang basurahang madalas ay si Hilario lang ang naglalabas dahil sa pag-aalaga nito sa kanya. Sa ilalim ng mga ginamit na tissue at balat ng sabon, nakita niya ang isang maliit na kahon ng gamot na walang label, ngunit may nakasulat na pangalan ng isang botika sa labas ng probinsya. Kinuha ni Trina ang kanyang cellphone at mabilis na kinuha ang litrato ng kahon. Ang kanyang mga kamay ay pawis na pawis. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala. Biglang may kumatok sa pinto ng banyo. "Trina, are you still awake?" Boses iyon ni Doña Salvacion. Mabilis na itinago ni Trina ang cellphone sa loob ng kanyang damit at ibinalik ang basurahan sa ayos. Lumapit siya sa pinto at binuksan ito ng bahagya. Pilit na ipinapakita ang isang nanghihinang anyo. Nakatayo ang matanda sa dilim ng silid. Ang kanyang mga mata ay tila 2 uling na nagniningas. "Siguraduhin mong bukas, maayos na ang pakiramdam mo. Maraming kailangang ituro sa iyo si Hilario tungkol sa pag-aalaga kay Tomas. At huwag mo nang uulitin ang eksena kanina. Sa bahay na ito, ang katotohanan ay kung ano ang sinasabi ko, hindi ang iniisip mo. Entiende?" "Opo, Mama." Mahinang sagot ni Trina. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Nang sumara ang pinto at tuluyan nang tumahimik ang mansyon, lumapit si Trina sa bintana. Sa labas, ang dilim ng gabi sa Pampanga ay tila walang katapusan.
Tumingin siya sa kanyang palad, kung saan nakatago ang piraso ng gamot na dahan-dahang sumisira sa kanya. Hindi lang ito bitamina, hindi lang ito pagtatataksil. Ito ay isang digmaan. At sa gabi ring iyon, sa gitna ng kanyang panghihina, isinumpa ni Trina sa harap ng alaala ng kanyang ama. Kukunin niyang muli ang lahat ng ninakaw sa kanya, kahit ang kapalit nito ay ang mismong pundasyon ng pamilya Tadeo. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng silid-kainan ay tila isang mapanuring mata na naglalantad sa bawat dumi sa loob ng mansyon. Ngunit sa mesa ng mga Tadeo, ang lahat ay mukhang banal. Ang amoy ng bagong luto na sinangag at tuyo ay humahalo sa halimuyak ng kape. Isang eksena ng perpektong pamilya kung hindi lang dahil sa bigat na nararamdaman ni Trina sa kanyang dibdib. Sa kabisera, nakaupo si Doña Salvacion, maringal sa kanyang sutlang duster. Sa tabi ni Hilario, nakaupo ang batang si Tomas, tahimik na kumakain ng champurado. Ang bawat subo ng bata ay pinapanood ni Hilario ng may pagmamalaki. Isang tingin na kailanman ay hindi naramdaman ni Trina sa loob ng 7 taon nilang pagsasama. Trina, ang juice ni Tomas, nakalimutan mo yata. Untag ni Hilario, hindi man lang tumitingin sa asawa. Tumayo si Trina mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa marupok na salamin. Bawat hakbang ay may kasamang kirot. Kinuha niya ang pitsel, ngunit bago pa man niya ito mailapag, bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok ang isang babaeng amoy, mamahaling pabango, isang halimuyak ng bulaklak na hindi mo matatagpuan sa mga palengke ng Pampanga. Suot niya ang isang fitted na dress na kulay asul. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang mga kuko ay matingkad ang pagkapula. Si Mireya. Good morning po, Doña Salvacion. Hilario, sorry I'm late. Traffic sa highway. Boses ni Mireya na puno ng tamis, ngunit para kay Trina, bawat salita nito ay tila asidong tumatalsik sa kanyang balat. It's okay, Mireya, maupo ka. Trina, kumuha ka ng dagdag na plato para sa bisita natin. Utos ng biyenan ni Trina, ang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Napatigil si Trina, ang pitsel sa kanyang kamay ay nanginginig. Mama, sino po siya? At bakit siya nandito ng ganito kaaga? Tumawa ng bahagya si Doña Salvacion, isang tawa na hindi umabot sa kanyang mga mata. She's Mireya, the social worker who handled Tomas's case. Inimbita ko siya rito para tulungan tayong i-process ang mga papers para sa adoption. At dahil mukhang hindi mo kayang asikasuhin ang bata dahil sa condition mo, siya muna ang mag-aalaga kay Tomas dito sa bahay. Tumingin si Mireya kay Trina. Isang ngiting mapang-asar ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Tomas. Hi baby, did you sleep well? Ang bata ay tumango at yumakap sa binti ni Mireya. Doon, sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo ni Trina. Ang pagkakapareho ng mga mata ng bata at ng babaeng ito ay hindi na maikakaila. Hindi lang ito social worker. Ito ang babaeng lihim na minahal ng kanyang asawa habang siya ay nagpapakapagod sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Trina, don't just stand there. Ang plato, ulit ni Hilario. Ang kanyang boses ay naging matigas. Naglakad si Trina patungo sa kusina. Ang bawat hakbang niya ay tila paglubog sa isang malalim na putikan ng kahihiyan. Sa loob ng kusina, binitawan niya ang pitsel sa ibabaw ng tiles. Ang tunog ng pagkalamog ng prutas at pag-apaw ng likido sa sahig ay tila hiyaw ng kanyang sariling pagkatao. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Ngunit ang kanyang puso ay tila isang pirasong papel na unti-unting sinusunog. Kumuha siya ng plato, ngunit bago lumabas, napansin niya ang bag ni Mireya na naiwan sa counter ng kusina. Isang mamahaling bag na gawa sa balat ng hayop. Mula sa bahagyang nakabukas na zipper,
Nakita ni Trina ang isang bagay na pamilyar. Isang gintong locket na may ukit na letrang T. Iyon ang locket na ibinigay sa kanya ni Hilario noong anibersaryo nila 3 taon na. Ang nakakaraan, ang locket na sabi ni Hilario ay nanakaw daw sa loob ng kanilang kwarto. Naramdaman ni Trina ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang bawat piraso ng katotohanan ay tila mga bubog na bumabaon sa kanyang talampakan. Hindi lang nila siya nilalason. Ninanakawan din nila siya ng dangal, ng alaala at ng mismong pagkakakilanlan sa loob ng sarili niyang tahanan. Bumalik siya sa silid kainan at inilapag ang plato sa harap ni Mireya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Mireya nakita ni Trina ang tagumpay. Sa mga mata ni Hilario, nakita niya ang pandidiri. At sa mga mata ni Doña Salvacion, nakita niya ang isang hatol ng kamatayan. "Thank you, Trina. You're such a good help," sabi ni Mireya. Sadyang binibigyang diin ang huling salita. Lumapit si Hilario kay Mireya at inayos ang buhok nito. Isang kilos na dapat ay para sa asawa. Ngunit ginawa niya sa harap mismo ni Trina nang walang bahid ng hiya. "Mabuti na lang at nandito ka, Mireya. At least, Tomas will have someone who truly cares for him," sabi ni Hilario. Tumingin si Trina sa bata, na ngayon ay masayang kumakain habang hinahaplos ni Mireya ang kanyang ulo. Ang batang ito ay inosente, ngunit ang kanyang presensya ay ang huling pako sa krus na pinapaasa ni Trina. Sa ilalim ng mesa, ang mga kamay ni Trina ay nakakuyom ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Hindi siya susuko. Hindi siya mamatay sa dilim na nilikha nila. Nang matapos ang almusal, lumapit si Doña Salvacion kay Trina. "Mamaya, may darating na mga dokumento mula sa opisina ng tatay mo. Pirmahan mo agad. Kailangan nating ilipat ang pangalan ng ilang mga warehouse para sa future ni Tomas. Entiende?" Tumingin si Trina sa kanyang biyenan. Sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay hindi nanginig. "Opo, Mama. Pipirmahan ko ang lahat ng dapat pirmahan." Ngunit sa kanyang isip, isa lang ang alam niya. Ang panulat na gagamitin niya ay hindi para sa kanilang kinabukasan, kundi para sa kanilang katapusan. Pag-alis ng lahat sa silid, mabilis na pumasok si Trina sa banyo at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numerong matagal na niyang hindi dinial. "Attorney Benicio? Si Trina po ito. Ang anak ni Don Balmores. Kailangan ko po ng tulong niyo. Ngayon din po." Ang hapon sa Pampanga ay tila isang hurnong naglalabas ng nakakapaltos na init. Ngunit sa loob ng opisina ni Doña Salvacion, ang hangin ay kasing lamig ng yelo. Sa ibabaw ng antigong mesa na gawa sa nara, nakalatag ang mga dokumentong tila mga puting bandila ng pagsuko. Ang bawat pahina ay may markang selyo ng notaryo. Naghihintay na lamang ng isang pirma upang burahin ang huling bakas ng pag-aari ni Trina sa lupang pinaghirapan ng kanyang ama. Nakatayo si Doña Salvacion sa tapat ng bintana, nakatalikod kay Trina. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol. "Huwag mong kalilimutan, Trina, kung nasaan ka noong mamatay ang tatay mo. Mag-isa ka. Baon sa utang ang kumpanya nyo. Kami ang sumalo sa'yo. Kami ang nagbigay sa'yo ng pangalang Tadeo para hindi ka bastusin ng mga pinagkakautangan ng pamilya mo. Utang mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinakain mo sa bahay na ito." Ramdam ni Trina ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ng biyenan ay tila mga anay na dahan-dahang kumakain sa kanyang pagkatao. Ang utang na loob, isang banal na konsepto sa mga Pilipino, ngunit sa kamay ng mga Tadeo, ito ay naging isang kadenang bakal na nakapulupot sa kanyang mga bisig. "Alam ko po iyon, Mama," mahinang sagot ni Trina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga dokumento. Nakita niya ang pangalan ng mga warehouse sa San Fernando, ang mga lupang agrikultural na puno ng mga punong mangga na dati ay palaruan niya noong bata pa siya.
Lahat ng ito ay ililipat sa pangalan ni Hilario at kalaunan ay magiging pamana para kay Tomas. Pirmahan mo na ito, Trina. Huwag kang maging madamot. Utos ni Hilario na nakatayo sa tabi ng pintuan, nagmamasid. Para naman ito sa seguridad ng pamilya natin, isipin mo na lang na ito ang ambag mo dahil hindi mo naman magampanan ang pagiging ina. Ang sakit ng salitang yon ay tila isang sampal na nagpabaling sa kanyang mukha. Tiningnan ni Trina ang kanyang asawa. Ang lalaking dati ay nangakong poprotektahan siya. Ngayon ay siya pang humihila sa kanya patungo sa bangin. Kinuha ni Trina ang panulat, isang pilak na ballpen na pamana pa ng kanyang ama. Ang lamig ng metal sa kanyang daliri ay tila isang paalala ng dangal na pilit niyang pinanghahawakan. Dahan-dahan niyang inilapit ang dulo ng panulat sa papel. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Ang mukha ni Mireya habang suot ang kanyang locket at ang mapanuyang ng ngiti nito habang nilalason siya ng mga pekeng bitamina. Hindi. Hindi ito ang paraan ng pasasalamat. Ito ay pagnanakaw sa ilalim ng liwanag ng araw. Bakit kailangang ilipat ang lahat, Hilario? Hindi ba pwedeng manatili ito sa pangalan ko habang pinapatakbo natin ang negosyo? Tanong ni Trina. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Humarap si Doña Salvacion. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nagdududa ka ba sa amin, Trina? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, ganyan ka ba kawalang utang na loob? Ang lupang yan ay walang silbi kung nasa kamay ng isang babaeng laging may sakit at walang katinuan. Pinoprotektahan lang namin ang mga ari-arian ng mga Valmors para hindi ito tuluyang mawala. Protection po ba ang tawag dito, Mama? O paglipat ng pagmamay-ari bago pa man ako tuluyang mawala sa mundong ito? Napatigil ang mag-ina. Ang hangin sa silid ay tila tumigil sa pagdaloy. Si Hilario ay lumapit ng mabilis at hinawakan ng mahigpit ang balikat ni Trina. Trina, stop this nonsense. You're overthinking again. Sign the papers now. Ayaw nating lumaki ang gulo. Diba? Ang banta sa boses ni Hilario ay hindi na maikakaila. Huminga ng malalim si Trina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila isang ibon na naghahanap ng labasan sa isang hawla. Alam niyang hindi pa ito ang oras para lumaban ng harapan. Kailangan niyang maging mapanuri. Inilagay niya ang kanyang pirma sa unang pahina. Ngunit sa bawat kurba ng kanyang panulat, may isang lihim siyang binago. Isang maliit na marka sa ilalim ng kanyang pangalan. Isang hudyat na itinuro sa kanya ng kanyang ama para sa mga dokumentong pinirmahan sa ilalim ng pamimilit o duress. Isang markang tanging si Attorney Benicio lamang ang makakaintindi. Nang matapos ang huling pahina, binitawan ni Trina ang panulat. Ang tunog ng pagtama ng pilak sa mesa ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata. Ayan na po, nakapirma na ako, sabi ni Trina. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Kinuha ni Doña Salvacion ang mga papel nang may kasabikan. Tila isang hayop na nakuha na ang kanyang huli. Mabuti naman at natauhan ka na. Ngayon, bumalik ka na sa kwarto mo at huwag mong kakalimutang uminom ng gamot mo mamayang gabi. Lumabas si Trina ng opisina nang hindi lumilingon. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo ng mansyon, naramdaman niya ang bawat hakbang niya ay tila mas magaan. Ang mga papel na yon ay magsisilbing ebidensya ng kanilang kasakiman, hindi ng kanyang pagkatalo. Pagdating sa kanyang silid, agad niyang nilock ang pinto. Kinuha niya ang isang lumang litrato ng kanyang mga magulang mula sa ilalim ng kanyang unan. Papa, patawarin niyo po ako kung kailangang dumaan sa ganito. Pero pangako ko po, hindi ko hahayaang manatili ang pangalan niyo sa mga kamay ng mga taong walang dangal. Bulong niya habang hinahaplos ang mukha ng kanyang ama sa litrato. Sa labas, ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan. Isang magandang tanawin na
Nagbabadya ng isang madilim na gabi. Ngunit para kay Trina, ang dilim ay hindi nakaaway. Ang dilim ay ang lugar kung saan siya maghahanda para sa kanyang muling pagbangon. Biglang may kumatok sa pinto. Isang mahinang katok, tila isang takot na bata. "Ate Trina, are you there?" Boses yon ni Luz, ang batang pinsan ni Hilario. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng takot. Binuksan ni Trina ang pinto at nakita si Luz na namumugto ang mga mata. "Luz, anong nangyari?" "Ate, narinig ko sila Mama Salvacion kanina. May usapan sila tungkol sa akin." "Ate, ayaw kong pumunta sa Mindanao. Ayaw kong ipakasal sa taong hindi ko kilala." Hagulgol ni Luz. Hinila ni Trina ang dalaga sa loob ng silid. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ito na ang katotohanan ng mga Tadeo. Hindi lang siya ang biktima. Ang buong pamilya ay binuo sa ibabaw ng mga pangarap na dinurog at mga babaeng itinuring na kalakal. "Huwag kang matakot, Luz. Hindi kita pababayaan," sabi ni Trina. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi na sila mananalo sa pagkakataong ito. Sa pusod ng gabi, ang mansyon ng mga Tadeo ay tila isang dambuhalang kabaong na gawa sa bato at nara. Walang kislap ng bituin ang tumatagos sa makakapal na kurtina at ang tanging naririnig ay ang tila paghinga ng lumang bahay, ang langit-ngit ng sahig at ang pag-ugong ng aircon na tila isang babala. Matapos patulugin si Luz sa kanyang silid, hindi mapakali si Trina. Ang mga salita ng dalaga tungkol sa Mindanao ay tila mga bubog na nakabaon sa kanyang isip. Kinuha niya ang isang maliit na flashlight at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Ang lamig ng sahig sa kanyang talampakan ay tila yelong humahaplos sa kanyang balat, nagpapagising sa kanyang mga natutulog na pandama. Naglakad siya patungo sa dulo ng pasilyo, sa isang bahagi ng mansyon na bihirang puntahan, ang lumang bodega na matatagpuan sa likod ng kusina. Ang pintuan nito ay gawa sa mabigat na bakal, kinalawang na sa paglipas ng panahon at amoy amag at luma. Alam ni Trina na dito itinatago ni Doña Salvacion ang mga bagay na ayaw na niyang makita ng mundo. Sa loob, ang amoy ng naphthalene at alikabok ay agad na sumalubong sa kanya. Ang liwanag ng flashlight ay gumagapang sa mga bultong anino, mga lumang muebles, mga basag na rebulto, at mga kahon-kahon ng mga dokumento. Sa isang sulok, nakita ni Trina ang isang baul na gawa sa kamagong. May nakaukit ditong pangalan, Elena. Sino si Elena? Naalala ni Trina ang isang kwento mula sa isang matandang katulong na tinanggal na sa trabaho. Isang asawa ng kapatid ni Don Tadeo na bigla na lang daw umalis papuntang Amerika at hindi na muling narinig. Dahan-dahang binuksan ni Trina ang baul. Ang langit-ngit ng takip nito ay tila isang hiyaw sa gitna ng katahimikan. Sa loob, nakita niya ang mga damit na pangmatanda, isang kupas na belo ng kasal at isang maliit na notebook na may mga pahinang naninilaw na. Binuksan niya ang unang pahina. Ang sulat kamay ay maganda, ngunit nanginginig. "Araw-araw, parang lumalayo ang mundo sa akin," sabi ni Salvacion, dahil daw ito sa aking mahinang puso. "Binibigyan nila ako ng mga puting tableta, pero bakit pakiramdam ko mas lalo akong nanghihina? Bakit parang nawawala ang aking mga alaala?" Nanigas si Trina sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salitang nababasa niya ay tila isang refleksyon ng kanyang sariling buhay. Ang parehong gamot, ang parehong manipulasyon, ang parehong dahan-dahang pagpatay sa pagkatao. Sa likod ng notebook, may nakasingit na isang lumang resibo ng bangko at isang sulat para sa isang pari. Nakasulat doon ang pangalan ni Sister Amihan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Trina. Kinabukasan, sa ilalim ng dahilan na pupunta siya sa palengke para sa mga kailangan sa bahay, nagtungo siya sa kumbento ng San Sebastian. Doon, sa isang maliit na opisina na amoy sampagwita at lumang libro, hinarap niya ang isang matandang madre na may mga matang puno ng kapayapaan
ngunit may bahid ng lungkot. Sister Amihan, ako po si Trina Valmores Tadeo. Nakita ko po ang pangalan niyo sa gamit ni Elena, panimula ni Trina. Napatigil ang madre sa kanyang pagsusulat. Tumingin siya kay Trina ng matagal. Tila sinusuri ang kaluluwa ng babaeng nasa harap niya. Trina, akala ko ay wala nang susunod pa kay Elena. Akala ko ay natapos na ang sumpa ng mga Tadeo. Anong sumpa po, sister? Ano pong nangyari sa kanila? Ang boses ni Trina ay nanginginig sa takot at pag-asa. Huminga ng malalim si Sister Amihan. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas, kung saan ang mga puno ng nara ay sumasayaw sa hangin. Ang pamilya Tadeo ay hindi yumaman sa sipag lamang, Trina. Yumaman sila sa pananamantala. Ginagamit nila ang mga babaeng may kaya o may ari-arian para palaguin ang kanilang imperyo. Kapag nakuha na nila ang lahat, ang lupa, ang pera, ang pirma, unti-unti nilang binubura ang babae sa mundo. Si Elena ay hindi umalis. Siya ay ipinadala sa isang mental asylum sa malayo matapos nilang palabasin na siya ay nabaliw dahil sa sakit niya. Naramdaman ni Trina ang matinding panghihina ng kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa sandalan ng upuan. Gusto rin po nilang gawin iyon sa akin. Pinapainom nila ako ng lason. At ngayon, si Luz, gusto nilang ibenta si Luz sa Mindanao para sa isang kontrata. Hinawakan ni Sister Amihan ang kamay ni Trina. Ang kanyang haplos ay mainit at matatag. Hindi ka nag-iisa, anak. Maraming babae ang dumaan sa mansyong yon na hindi na nakalabas. Pero ikaw ay may pagkakataong lumaban. Ang tatay mo, si Don Valmores, ay nag-iwan ng isang lihim na hindi alam ng mga Tadeo. Isang tiwala na tanging ikaw lang ang makakapagbukas. Ano po iyon, sister? Hanapin mo si Attorney Benicio. Siya ang may hawak ng huling habilin ng tatay mo. Isang habilin na hindi pwedeng galawin ng kahit sinong Tadeo hanggat ikaw ay nasa tamang katinuan. Iyan ang dahilan kung bakit kanila nilalason, Trina. Kailangan nilang patunayan na ikaw ay incapacitated para makuha ang lahat. Bumalik si Trina sa mansyon na may baon na bagong sandata. Ang katotohanan. Ngunit pagpasok niya sa pintuan, sinalubong siya ni Hilario. Ang kanyang mukha ay madilim at hawak niya ang notebook na kinuha ni Trina mula sa bodega. Where have you been, Trina? At ano itong basura na kinuha mo sa bodega? Tanong ni Hilario. Ang boses ay puno ng mapanganib na kalmado. Lumingon si Doña Salvacion mula sa hagdan. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya kay Trina. Sabi ko na nga ba, Hilario? Masyado na siyang nakikialam. It's time to increase her dosage. Nakatayo si Trina sa gitna ng sala, napapalibutan ng mga anino ng nakaraan at ng panganib ng kasalukuyan. Tumingin siya kay Hilario, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang kaaway. I was just looking for the truth, Hilario, and I think I found it. Matapang na sagot ni Trina, kahit na ang kanyang puso ay tila sasabog na sa kaba. Lumapit si Hilario at hinawakan ng mahigpit ang panga ni Trina. Ang katotohanan ay kung ano ang gusto naming mangyari. Drink your medicine, Trina. Now. Ang bawat lunok ni Trina ay tila paglunok ng mga bubog. Sa ilalim ng mapanuring mata ni Hilario at ng mahigpit na pagkakahawak nito sa kanyang panga, napilitan siyang ilagay ang tableta sa kanyang bibig. Uminom siya ng tubig. Ramdam ang lamig nito na bumabagtas sa kanyang tuyong lalamunan. Nang makitang wala na ang gamot, dahan-dahang binitawan ni Hilario ang kanyang mukha, nag-iwan ng mapulang marka ng mga daliri sa kanyang maputlang balat. Good. See? Hindi naman mahirap sumunod, Trina. It's for your own sanity. Bulong ni Hilario bago ito lumabas at ilak muli ang pinto. Sa sandaling tumahimik ang paligid, mabilis na tumakbo si Trina sa banyo. Isinuksok niya ang kanyang daliri sa lalamunan. Pilit na inilalabas ang lahat ng kanyang kinain
at ang tabletang hindi pa tuluyang natutunaw. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang likod gaya ng malamig na ulan. Nang makitang lumabas ang puting gamot sa lababo, napaupo siya sa sahig, humihingal at luhoan. Hindi siya susuko, hindi siya magiging susunod na Elena. Lumipas ang ilang araw na tila isang malabong panaginip. Ang mansyon ay muling naging abala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para sa isang patay, kundi para sa isang buhay na itinuturing nilang bagong pag-asa. Isang malaking piging ang inihanda para sa formal na pagpapakilala kay Tomas sa lipunan ng Pampanga. Ang bulwagan ay punong-puno ng tawanan na tila mga tinik na tumutusok sa pandinig ni Trina. Ang amoy ng lechon na bagong hango, ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak, at ang ningning ng mga kristal na chandelier ay tila isang malaking insulto sa kanyang nararamdaman. Suot ang isang simpleng abisong duster na kulay abo. Inutusan siya ni Doña Salvacion na tumulong sa pag-aasikaso sa mga bisita. Huwag kang uupo, Trina. Siguraduhin mong laging puno ang baso ng mga bisita natin. Lalo na ang kay Mireya. She's our guest of honor tonight. Utos ng biyanan habang suot ang kanyang pinakamahal na alahas. Naglakad si Trina sa gitna ng karamihan. Hawak ang isang tray ng mamahaling alak. Nakita niya si Mireya sa gitna ng bulwagan. Suot ang isang pulang bestida na tila nag-aapoy sa ilalim ng mga ilaw. Katabi nito si Hilario na abala sa pagpapakita kay Tomas sa mga maimpluwensyang tao. Ang bata ay suot ang isang maliit na barong. Mukhang isang munting prinsipe sa gitna ng kanyang kaharian. "Excuse me, Trina. A glass of Chardonnay, please?" Boses yon ni Mireya, puno ng tamis na may halong lason. Lumapit si Trina at dahan-dahang ibinuhos ang alak sa baso ni Mireya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang ikinukubli. Sa gitna ng pagbuhos, napatitig siya sa kamay ni Mireya na nakahawak sa baso. Doon, sa palasingsingan ng babae, kumikinang ang isang singsing na may malaking diamante. Ang disenyo nito ay tila dalawang sanga na nagkakabit. Ang singsing na ibinigay sa kanya ni Hilario noong kanilang kasal, ang singsing na sabi ng asawa ay nawala raw sa kotse noong nakaraang taon. Naramdaman ni Trina ang mabilis na pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Ang bawat haplos ni Hilario sa kanya noon, ang bawat pangako ng katapatan, ay tila mga sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang pisngi. Ang asawa niya ay hindi lang basta nagtaksil. Ibinigay nito ang simbolo ng kanilang kasal sa babaeng sumisira sa kanilang tahanan. "Oh, do you like it?" Regalo ito ni Hilario sa akin nung nalaman niyang buntis ako kay Tomas. Sabi niya, deserve ko raw ang isang bagay na kasing ningning ng pag-ibig niya. Bulong ni Mireya, sapat lang para marinig ni Trina. Tiningnan ni Trina si Mireya ng diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. Ang diamante ay mananatiling maningning, Mireya. Pero ang pag-ibig na nakabase sa nakaw na sandali ay tila basong madaling mabasag. Mag-ingat ka, baka masugatan ka sa mga bubog. Nawala ang ngiti ni Mireya, pinalitan ng isang madilim na tingin. Ngunit bago pa makasagot ang babae, lumapit si Don Gustavo, isa sa mga pinakamalaking shareholder ng kumpanya ng mga Valmores na ngayon ay kontrolado ng mga Tadeo. "Hilario, Doña Salvacion, napakaganda ng selebrasyong ito." Bati ng matanda bago humarap kay Trina. "At ikaw, Trina, mabuti at nakita kita. Kumusta na ang development sa lupain sa San Fernando? Narinig kong may mga issue raw sa mga tenant at ikaw lang ang may hawak ng mga orihinal na kasunduan ng tatay mo. Is it true na ititigil muna ang construction?" Napatigil ang tawanan sa paligid. Si Hilario, na kanina ay punong-puno ng kumpiyansa, ay biglang namutla. Ang basong hawak niya ay tila muntik ng mahulog. Mabilis na lumapit si Doña Salvacion, pilit na sumisingit sa usapan. "Don Gustavo, Trina is not feeling well lately. She's not involved in the business anymore.
Kami na ni Hilario ang nag-aasikaso. I asked Trina, Salvacion. Putol ni Don Gustavo. Ang kanyang tinig ay puno ng autoridad. Siya ang tagapagmana ni Don Valmores. Trina anak, ano ang totoo? Kakausapin ba namin ang mga abogado mo? O may plano ka ng pirmahan ng waiver? Tumingin si Trina kay Hilario. Ang kanyang asawa ay nakatingin sa kanya nang may halong takot at pakiusap. Ang mga mata nito ay tila nagsasabing, "Huwag mong sabihin, Trina. Huwag ngayon." Dahan-dahang ibinaba ni Trina ang tray ng alak sa kalapit na mesa. Ang bawat mata sa bulwagan ay nakatuon sa kanya. Ang mga matang mapanghusga, ang mga matang naghihintay ng kanyang pagkakamali, at ang mga matang takot sa katotohanang hawak niya. Ngumiti si Trina. Isang nanangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting nagbabadya ng isang bagyo. Don Gustavo, marami pong dapat linawin tungkol sa lupang iyon. At sa tingin ko, hindi lang ang mga tenant ang may problema sa mga dokumento ng pamilya Tadeo. Malumanay na sagot ni Trina. Ang mga bulungan sa bulwagan ay tila mga bubuyog na biglang nabulabog. Ang mukha ni Doña Salvacion ay naging kasing tigas ng marmol, ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang maskara ng pagiging mapagkumbaba. Lumapit siya kay Don Gustavo. Hinawakan ang braso nito nang may huwad na giliw habang ang isa niyang kamay ay bumaon sa siko ni Trina, isang mahigpit na pagkurot na tila gustong bumaon sa buto. Pasensya na kayo, Don Gustavo. Ang aking manugang ay talagang nalilito na dahil sa kanyang iniinom na gamot. Masyado siyang emosyonal. Trina dear, halika na sa itaas. Kailangan mo nang magpahinga bago ka pa makapagsalita ng mga bagay na pagsisisihan mo. Ang boses ng matanda ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabanta ng kamatayan. Hinarap ni Hilario ang mga bisita, pilit na tumatawa habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Let's enjoy the night, everyone. More wine, please. Kinaladkad ni Doña Salvacion si Trina patungo sa isang pribadong silid sa likod ng mansyon, malayo sa mga mapanuring mata ng lipunan. Pagpasok nila, marahas na binitawan ng matanda ang braso ni Trina. Ang tunog ng pagtama ng likod ni Trina sa pader ay naging hudyat ng pagtatapos ng kunwaring kabaitan. Hayop ka! Ano bang pumasok sa utak mo at gusto mo kaming ipahiya sa harap ni Don Gustavo? Sigaw ni Doña Salvacion. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila mga ahas na gustong pumiglas. Akala mo ba ay may halaga ka pa sa bahay na ito? Ikaw ay isang anino na lang, Trina. Isang aninong nabubuhay dahil sa aming habag. Habag po ba ang tawag sa paglalason sa akin, Mama? Kalmadong tanong ni Trina, kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Habag po ba ang tawag sa pagnanakaw sa aking mana? Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Trina. Ang hapdi ay gumapang mula sa kanyang panga patungo sa kanyang sentido, nagiiwan ng lasa ng dugo sa kanyang bibig. Ngunit hindi siya umiyak. Tiningnan niya ang kanyang biyenan ng may matapang na paninindigan. Huwag mong susubukan ang pasensya ko, Trina. Dahil kung nagawa naming burahin ang pangalan ni Elena sa kasaysayan ng pamilyang ito, mas madali naming magagawa yon sa'yo. Banta ng matanda bago lumabas at ilak ang pinto mula sa labas. Naiwang mag-isa si Trina sa dilim. Napaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang isang mahinang hagulgol mula sa kabilang silid, ang silid ni Luz. Gamit ang isang hairpin na itinago niya sa kanyang bulsa, pilit na binuksan ni Trina ang pinto ng silid. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng determinasyon. Nang bumukas ang pinto, tumakbo siya patungo sa kwarto ni Luz at nakita ang dalaga na nakasubsob sa kanyang unan, basang-basa ng luha. Luz, anong nangyari? Bulong ni Trina. Inangat ni Luz ang kanyang mukha. Namamaga ang kanyang mga mata at may pasa sa kanyang braso. Ate Trina,
Totoo po ang narinig mo kanina. Ipinagkasundo na ako ni Lola Salvacion kay Don Manuel sa Mindanao. Bilang kapalit, ibibigay ni Don Manuel ang quarrying contract na kailangan ng kumpanya para sa bagong proyekto. Naramdaman ni Trina ang matinding pandidiri. Quarrying contract? Ipinagpalit ka nila sa lupa at batulus? Ate, ayaw kong pumunta doon. Sabi nila, si Don Manuel ay kilala sa pagiging malupit sa kanyang mga asawa. Pero sabi ni Lola, ito raw ang paraan ko para makabawi sa utang na loob ko sa pamilya dahil sila ang nag-aral sa akin. Hikbi ni Luz. Hinawakan ni Trina ang mga kamay ni Luz. Ang lamig ng mga kamay ng dalaga ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling kawalang pag-asa noon. Ngunit ngayon, hindi na siya papayag na may isa pang babaeng maging biktima sa altar ng kasakiman ng mga Tadeo. Makinig ka sa akin, Luz. Hindi ka pupunta sa Mindanao. May plano ako, sabi ni Trina. Ang kanyang boses ay naging matatag at puno ng awtoridad. Pero paano, ate? Hawak nila ang lahat. Ang passport ko, ang pera ko. Wala akong mapupuntahan. Kinuha ni Trina ang isang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang damit. Nakasulat doon ang address ng shelter ni Sister Amihan. Pumunta ka dito, bukas ng madaling araw, habang abala sila sa paglilinis ng mansyon pagkatapos ng party. Huwag kang magdadala ng maraming gamit. Iwanan mo ang lahat ng nag-uugnay sa iyo sa bahay na ito. Paano po kayo, ate? Baka saktan nila kayo kapag nalaman nilang tinulungan niyo ako. Ngumiti si Trina, isang nangiting puno ng pait at tapang. Hayaan mo silang subukan, Luz. Hindi na ako ang Trina na kilala nila. Sa bawat lason na ibinigay nila sa akin, mas lalong tumitindi ang paninindigan kong tapusin ang kasamaan nila. Nang gabing iyon, habang ang mansyon ay natutulog sa ilalim ng huwad na kapayapaan, si Trina ay hindi natulog. Inayos niya ang kanyang mga dokumento, ang mga ebidensya ng paglalason, at ang mga lihim na tala ni Elena. Alam niyang ang pagtakas ni Luz ang magiging mitya ng pagsabog ng galit ni Doña Salvacion, at yun ang hinihintay niya. Ang sandali na ang pamilya Tadeo ay mawawalan ng kontrol dahil sa gitna ng kaguluhan, doon siya lalong magiging malakas. Tumingin si Trina sa bintana. Ang liwanag ng buwan ay tila isang malamig na sulo na nagtuturo ng landas. Simula na, Papa, bulong niya sa hangin. Ang katarungan ay hindi nahihingi ng pahintulot. Darating ito gaya ng magnanakaw sa gabi at kukunin ang lahat ng nararapat para sa amin. Ang madaling araw sa mansyon ng mga Tadeo ay binalot ng isang malapot na hamog, tila isang puting kumot na nagtatangkang itago ang mga lihim na lamat sa loob ng bahay. Ngunit ang katahimikan ay biglang binitak ng isang matinis na hiyaw mula sa silid ni Doña Salvacion. Wala si Luz. Ang silid ng dalaga ay malinis, ang kama ay maayos na nakatupi, at ang tanging naiwan ay ang amoy ng murang sabon na unti-unti nang nilalamon ng hangin. Hilario, hanapin mo ang batang iyon. Hindi siya pwedeng mawala, lalo na't darating ang mga kinatawan ni Don Manuel sa susunod na linggo. Ang boses ng matanda ay tila isang gadgad na bakal, nanginginig sa matinding galit. Sa kabilang dako ng pasilyo, nakasandal si Trina sa pader ng kanyang silid. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na sumusubok tumakas sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling blangko. Nang pumasok si Hilario sa kanilang kwarto, mabilis na humiga si Trina at nagkunwaring natutulog. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit para ipakita ang epekto ng gamot. Trina, wake up! Did you see Luz? Umalis ba siya kagabi? Marahas na niyugyog ni Hilario ang balikat ng asawa. Dahan-dahang imulat ni Trina ang kanyang mga mata. Pilit na ipinapakita ang isang malabong tingin. Hilario, anong oras na? Ang sakit ng ulo ko. Si Luz, bakit nasaan ba siya? Ang kanyang boses ay paos. Isang perpektong pagganap ng isang babaeng unti-unti nang nawawalan ng katinuan.
Walang kwenta. Singhal ni Hilario bago lumabas at malakas na isara ang pinto. Nang marinig ni Trina ang mabilis na pagbaba ng asawa sa hagdan at ang pag-andar ng kotse, mabilis siyang bumangon. Hindi siya pwedeng mag-aksaya ng panahon. Habang abala ang buong mansyon sa paghahanap kay Luz, ito ang kanyang pagkakataon. Suot ang isang simpleng belo at balabal. Lumabas siya sa likod ng bahay at sumakay sa isang tricycle patungo sa lumang bahagi ng bayan ng San Fernando. Doon, sa dulo ng isang makipot na eskinita na napapalibutan ng mga luma at malalaking puno ng acacia, nakatayo ang isang maliit na opisina na may karatulang kupas na Benicio Robles Law Office. Pagpasok ni Trina, ang amoy ng lumang papel at tinta ang sumalubong sa kanya. Sa likod ng isang mesa na puno ng mga makakapal na libro, nakaupo ang isang matandang lalaki na may suot na salamin. Ang kanyang buhok ay kasing puti na ng mga ulap, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. Attorney Benicio, bulong ni Trina. Napatigil ang matanda. Tiningnan niya si Trina at sa isang sandali, ang lungkot ay gumuhit sa kanyang mukha. Trina, anak ni Don Valmores, akala ko ay hindi mo na ako maaalala. Ang huling pagkakataon na nakita kita ay noong ilibing ang iyong ama. Patawad po, attorney. Naniwala po ako sa mga Tadeo. Naniwala ako na sila lang ang makakatulong sa akin. Sabi ni Trina, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Umiling si Attorney Benicio at lumapit sa isang lumang vault sa sulok ng silid. Matapos ang ilang sandali, inilabas niya ang isang makapal na folder at isang malaking mapa na gawa sa tila balat ng hayop. Isang lumang cadastral map. Ang tatay mo ay hindi isang hangal, Trina. Alam niya ang takbo ng isip ni Doña Salvacion bago pa man kayo ikasal ni Hilario. Ang lupang pag-aari ng mga Valmores sa San Fernando ay hindi lang basta bukiran. Iyan ay idineklara bilang industrial land bago pa siya pumanaw. Iyan ang puso ng ekonomiya ng probinsyang ito. Paliwanag ng abogado habang dahan-dahang inilalatag ang mapa sa mesa. Napatitig si Trina sa mapa. Ang bawat linya at sukat ay tila mga bakas ng daliri ng kanyang ama. Doon niya nakita ang katotohanan. Ang mga Tadeo ay mga tagapamahala lamang, ngunit ang tunay na may-ari ng korporasyong may hawak ng lupain ay isang trust na nasa pangalan ni Trina. Ang pirma mo nung nakaraang araw sa opisina ni Salvacion, hindi yun magiging legal kung mapatutunayan nating pinirmahan mo yon sa ilalim ng banta o kung ikaw ay hindi na sa tamang pag-iisip dahil sa mga gamot na ibinibigay nila, sabi ni Attorney Benicio. Pero Trina, kailangan nating makuha ang mga orihinal na titulo na nakatago sa vault sa loob ng opisina ni Salvacion. Iyon ang huling susi. Naramdaman ni Trina ang isang daluyong ng pag-asa. Ang liwanag ng araw na tumatagos sa bintana ng opisina ay tila nagbibigay ng bagong lakas sa kanyang nanghihinang katawan. Kukunin ko yon, attorney. Gagawin ko ang lahat. Mag-ingat ka, anak. Ang mga Tadeo ay parang mga sugatang hayop. Kapag naramdaman nilang mawawala ang kanilang kapangyarihan, mas lalo silang magiging mapanganib. Babala ng matanda. Bumalik si Trina sa mansyon bago magtanghalian. Pagpasok niya sa sala, sinalubong siya ni Hilario. Nakatayo ito sa gitna ng silid. Hawak ang isang baso ng whiskey kahit tanghaling tapat. Where did you go, Trina? Sabi ng mga katulong, wala ka sa kwarto mo nang hanapin ka ni Mama. Ang boses ni Hilario ay malamig, ngunit may halong pagdududa. Lumapit si Hilario kay Trina. Sobrang lapit na halos maamoy na ni Trina ang alak sa hininga nito. Tinitigan niya ang asawa sa mga mata. Biglang kumunot ang noo ni Hilario. You look different. Ang mga mata mo. Hindi na sila malabo. You look alert, Trina. Did you skip your medication again? Hinawakan ni Hilario ang panga ni Trina at pilit na iniangat ang kanyang mukha patungo sa liwanag. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tila sinusubukang basahin ang bawat lihim na itinatago ng kanyang asawa.
Ang init ng palad ni Hilario sa kanyang panga ay tila isang bakal na nagbabaga, ngunit pinilit ni Trina na manatiling tila isang malamig na estatwa. Sa loob ng ilang segundo, ang buong mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang tanging naririnig ni Trina ay ang sariling tibok ng puso na tila isang tambol sa kanyang pandinig at ang mabigat na paghinga ng asawang puno ng hinala. Church! Hilario, nagpunta ako sa simbahan. Bulong ni Trina, ang kanyang mga mata ay biglang nagmura, naging hungkag, at walang buhay, gaya ng dati. I prayed for Luz. I'm scared. Baka kung anong mangyari sa kanya sa labas, hindi ko alam kung bakit siya umalis. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak ni Hilario. Tiningnan niya ang asawa ng may pag-aalinlangan, ngunit ang pag-iyak ni Trina at ang panginginig ng kanyang balikat ay tila sapat na para mapaniwala ang lalaki. Church! You should have told me! Hindi mo alam kung gaano kami nag-alala, lalo na si Mama. Sabi ni Hilario, ang boses ay bumalik sa pagiging kunwaring malambing. Don't do that again, honey. Mapapahamak ka sa labas na mag-isa sa ganyang kondisyon. Inakay siya ni Hilario patungo sa sofa. Doon, nakaupo si Doña Salvacion, abala sa pagbabasa ng mga papeles habang si Mireya ay nakaupo sa kabilang dako. Hinahaplos ang buhok ni Tomas. Ang eksena ay tila isang larawan ng isang masayang pamilya kung saan si Trina ay isang ligaw na anino lamang. Mabuti at bumalik ka na, Trina, sabi ni Doña Salvacion nang hindi tumitingin. Dahil wala na si Luz, ikaw ang mag-aasikaso sa mga gamit ni Tomas. Make sure his room is perfect. At mamaya, uminom ka ng dobleng dosage. Mukhang masyado kang nagiging aktibo para sa isang taong may sakit. Opo, Mama. Salamat po sa pag-aalaga sa akin, sagot ni Trina. Ang pait ng kanyang mga salita ay tila lason sa kanyang sariling dila. Bitter irony. Nagpapasalamat siya sa mga taong dahan-dahang pumapatay sa kanya. Nang hapong yun, habang ang lahat ay abala sa merienda sa hardin, sinimulan ni Trina ang kanyang mapanganib na laro. Gamit ang isang maliit na spy camera na ibinigay ni Attorney Benicio, isang kagamitang disguised bilang isang lumang brooch, pumasok siya sa opisina ni Doña Salvacion sa ilalim ng dahilan na maglilinis ng mga alikabok sa mga libro. Ang bawat hakbang niya sa loob ng silid ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Ang amoy ng lumang tabako at mamahaling pabango ng matanda ay nanunuot sa kanyang ilong. Mabilis niyang inilibot ang kanyang paningin hanggang sa makita ang isang maliit na uka sa likod ng malaking painting ng mga Tadeo ancestor. Isang vault. Itinago niya ang kamera sa loob ng isang florera na nakatapat sa vault at sa mesa ng biyenan. Bago siya makalabas, narinig niya ang pagpihit ng doorknob. Mabilis na kumuha si Trina ng basahan at nagsimulang magpunas ng mesa ng may bakanting tingin. Pumasok si Mireya, suot ang kanyang mapanuyang manangiti. Ang sipag mo naman, Trina. Kahit may sakit, nagagawa mo pang maglinis, sabi ni Mireya habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin sa loob ng opisina. Alam mo, Hilario told me na baka next month, ilipat ka na nila sa isang rest house sa Baguio para daw makapagpahinga ka ng mas mabuti. But we both know what that means, right? Humarap si Trina kay Mireya. Sa loob-loob niya, gusto niyang saktan ng babaeng ito, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sana nga ay makapagpahinga na ako, Mireya. Napapagod na rin ako sa bahay na ito. Don't worry. I'll take good care of Hilario and Tomas. Gagawin ko ang lahat ng hindi mo nagawa. Dagdag pa ni Mireya bago lumapit kay Trina at amuyin ang kanyang leeg. You smell like hospital, Trina. Nakakasuka. Lumabas si Mireya nang humahalakhak. Nanatiling nakatayo si Trina. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Huwag muna, Trina. Konting tiis na lang. Nang sumapit ang gabi, uminom muli si Trina ng bitamina
sa harap ni Hilario. Ngunit gaya ng dati, iniluwa niya ito sa banyo. Pagkatapos, nagkunwari siyang natutulog ng mahimbing. Bandang 11:00 ng gabi, narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto ng kanilang kwarto. Hindi ito si Hilario. Ang yabag ng paa ay mabigat at may kasamang kalansing ng mga susi. Si Doña Salvacion. Nakapikit si Trina. Pinipigilan ang bawat panginginig ng kanyang talukap. Naramdaman niya ang presensya ng matanda sa tabi ng kanyang kama. Ang amoy ng menthol at lumang pera ay bumalot sa kanya. Sayang, Katrina, bulong ng matanda. Ang boses ay tila isang kuskos ng sandpaper sa gabi. Maganda ka sana at matalino. Pero sa pamilyang ito, ang katalinuhan ay isang kasalanan kung hindi ito para sa amin. Matulog ka na ng mahimbing habang buhay. Naramdaman ni Trina ang isang malamig na haplos sa kanyang noo bago muling tumahimik ang paligid. Nang marinig niyang sumara ang pinto, dahan-dahang imulat ni Trina ang kanyang mga mata. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone sa ilalim ng unan at binuksan ang app na nakakonekta sa kamera sa opisina. Ang nakita niya sa screen ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakatayo si Doña Salvacion sa tapat ng bukas na vault. Hawak nito ang isang makapal na notebook na kulay itim, ang shadow ledger ng mga Tadeo. Ngunit hindi lang iyon. Sa loob ng vault, nakita ni Trina ang isang tumpok ng mga passport. Hindi lang passport ni Luz, kundi mga passport ng iba't ibang babae, lahat ay may tatak na cancelled. At sa pinakailalim ng mga dokumento, inilabas ng matanda ang isang bote ng likido na may label na walang nakasulat, ngunit may marka ng isang bungo. Isang bote na katulad ng kulay ng bitaminang iniinom niya gabi-gabi. Nanginginig ang mga kamay ni Trina habang kinukunan ng screen recording ang bawat galaw ng biyenan. Ngunit ang mas nakakapanghilakbot ay nang biglang humarap si Doña Salvacion sa direksyon ng kamera. Tila ba naramdaman nitong may matang nakatingin sa kanya. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila isang mapanghamong titig sa mansyon ng mga Tadeo. Ang buong bakuran ay punong-puno ng mga sasakyang pangluho at ang mga katulong ay tila mga langgam na mabilis na nag-aayos ng mga pulang alpombra at malalaking ribbon para sa pinakahihintay na araw, ang inaugurasyon ng Tadeo Industrial Park. Isang proyektong itinayo sa ibabaw ng lupang ninakaw mula sa ama ni Trina. Sa loob ng kanyang silid, nakaupo si Trina sa harap ng salamin. Ang kanyang mukha, na dati ay laging nakayuko at maputla, ay may bakas na ngayon ng isang mapanganib na ningning. Sa kanyang harapan, nakalatag ang isang tumpok ng telang sutla na kulay pula. Isang bestidang siya mismo ang nagtahi sa mga oras na akala ng lahat ay natutulog siya dahil sa epekto ng gamot. Ang bawat tahi ay tila isang sumpa. Ang bawat hibla ng tela ay tila isang pangako ng katarungan. Ang pula ay hindi lang kulay ng pag-ibig. Ito ang kulay ng dugong dumanak sa puso ni Elena, ni Luz, at ng lahat ng babaeng naging biktima ng pamilyang ito. Trina, are you ready? Inutusan ako ni Mama na tingnan ka. You should look presentable. Special guest ang mga investors today. Sigaw ni Hilario habang pumapasok sa kwarto ng walang katok. Mabilis na itinatago ni Trina ang kanyang mga kagamitan sa ilalim ng kama at humarap sa asawa. Suot ang kanyang maskara ng pagiging masunurin. Handa na ako, Hilario. Isusuot ko lang ang regalong damit ni Mama. Tiningnan ni Hilario ang asawa mula ulo hanggang paa. May kung anong kakaiba sa aura ni Trina na hindi niya mapaliwanag. Good, wear your jewelry. Ayaw nating isipin ng mga tao na pinapabayaan ka namin. Nang umalis si Hilario, mabilis na kinuha ni Trina ang kanyang cellphone. Isang mensahe ang dumating mula kay Sister Amihan. Handa na ang lahat, Trina. Kasama ko na si Luz at ang 3 iba pang babaeng nakatakas sa Mindanao. Hinihintay na lang namin ang hudyat mo. Huminga ng malalim si Trina. Ang lamig ng sutla sa kanyang mga daliri ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas.
Isinuot niya ang pulang bestida. Ang haplos ng tela sa kanyang balat ay tila isang baluti. Kinuha niya ang brooch na may nakatagong kamera at ikinabit ito sa kanyang dibdib. Sa ibaba, ang ingay ng tawanan at ang tunog ng mga basong nagtatamaan ay tila isang hudyat ng simula ng digmaan. Pagbaba ni Trina sa hagdan, ang lahat ng mata ay natuon sa kanya. Ang kulay pula ng kanyang damit ay tila isang apoy sa gitna ng mga taong suot ay puti at itim. Trina, what is the meaning of this? I told you to wear the blue dress I gave you. Bulong ni Doña Salvacion, ang kanyang boses ay nanginginig sa inis, habang pilit nang ngumingiti sa mga bisita. Gusto ko lang pong maging kakaiba ngayon, Mama. Pagkatapos ng lahat, ito ang araw na mababago ang lahat, di ba? Sagot ni Trina, ang kanyang boses ay kasing linaw ng kristal. Lumapit si Mireya. Suot ang kanyang mapanuyang tingin, bitbit si Tomas. You look like you're attending a funeral, Trina. But then again, maybe that's appropriate. Ngumiti lang si Trina. Isang nangiting puno ng lihim. Baka nga, Mireya. Baka nga. Nagsimula ang programa sa malawak na entablado sa gitna ng industrial park. Nakaupo si Trina sa hanay ng pamilya Tadeo, sa pagitan ni Hilario at Doña Salvacion, habang nagsasalita si Hilario tungkol sa sipag at tiyaga ng kanilang pamilya. Naramdaman ni Trina ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang maliit na bag. Isang alerto mula sa spy camera sa opisina. Dahan-dahang binuksan ni Trina ang screen. Nakita niya ang isang anino sa loob ng opisina ni Doña Salvacion sa mansyon, isang tao na inutusan ni Hilario na hanapin ang mga nawawalang dokumento ni Trina. Ang lalaki ay abala sa pagwasak ng mga drawer. Hindi alam na ang lahat ng kanyang ginagawa ay nakarecord. Ngunit may isang bagay na hindi inaasahan si Trina. Sa screen, nakita niya ang lalaki na kinuha ang isang folder na may nakasulat na Valmores Inheritance, Original Titles. Ang folder na akala ni Trina ay ligtas sa vault. Naramdaman ni Trina ang mabilis na pagdaloy ng pawis sa kanyang noo. Kung makuha nila ang mga titulong yon bago pa siya makapagsalita, mawawalan ng saysay ang lahat ng kanyang plano. And now, to give a special message of support, my lovely wife, Trina Valmores Tadeo. Anunsyo ni Hilario, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Tumayo si Trina. Ang bawat hakbang niya patungo sa podium ay tila paglalakad sa isang bitayan. Tumingin siya sa karamihan, ang mga reporter, ang mga pulis, ang mga investors, at sa pinakalikod, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Attorney Benicio tumango ng bahagya. Humarap si Trina sa mikropono. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Ang amoy ng bagong pinturang gusali at ang halimuyak ng mga bulaklak ay tila naging kasing pait ng lason. Magandang hapon sa inyong lahat, panimula ni Trina. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong industrial park. Ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang pagtatayo ng imperyong ito. Ngunit bago natin putulin ang ribbon, may isang katotohanang kailangang malaman ng lahat. Ang imperyong ito ay hindi itinayo sa sipag, kundi sa mga kasinungalingan at nakaw na buhay. Biglang namutla si Hilario. Sinubukan ni Doña Salvacion na tumayo, ngunit bago pa siya makalapit, isang video ang biglang lumabas sa dambuhalang LED screen sa likod ng entablado. Hindi ito ang promotional video ng kumpanya. Ito ay ang video ni Doña Salvacion habang binubuksan ang vault, ang video ni Hilario habang inilalagay ang lason sa gamot ni Trina, at ang mga mukha ng mga babaeng nawala sa kasaysayan ng mga Tadeo. Ang katahimikan sa paligid ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Ang init ng hapon sa Pampanga ay tila naglaho, pinalitan ng isang malamig at nakapaninigas na hininga ng katotohanan. Sa dambuhalang LED screen, ang mukha ni Doña Salvacion ay malinaw na nakikita. Ang kanyang mga matang puno ng kasakiman habang hinahawakan ang bote ng lason. Ang bawat bulong ni Hilario
tungkol sa pag-ubos sa katinoan ni Trina ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng industrial park, tila mga kulog na bumabasag sa huwad na dangal ng pamilya Tadeo. Ang katahimikan ng karamihan ay kasing bigat ng semento. Ang mga investor na kanina lang ay nakikipagkamayan kay Hilario ay dahan-dahang umatras. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri. Ang amoy ng mamahaling pabango sa entablado ay tila naging amoy ng nabubulok na sikreto. Patayin niyo yan! Isang kasinungalingan ang lahat ng ito. Trina, what have you done? Sigaw ni Hilario. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi na sa awtoridad, kundi sa matinding takot. Sinubukan niyang sugurin si Trina sa gitna ng entablado, ngunit bago pa siya makalapit, isang matatag na braso ang humarang sa kanya. Si Attorney Benicio. Sa likod niya, nakatayo ang dalawang opisyal ng National Bureau of Investigation. Hilario Tadeo, huwag kang gumalaw ng hindi nararapat. Ang boses ng abogado ay mahinahon, ngunit kasing talim ng labaha. Ang bawat frame ng video na yan ay dumaan sa forensic verification at hindi lang iyan ang ebidensyang hawak namin. Napatayo si Doña Salvacion. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang perlas na kwintas hanggang sa maputo lang tali nito. Ang mga puting butil ay naglaglagan sa sahig ng entablado, gumulong sa lahat ng direksyon gaya ng kanyang unti-unting nadudurog na imperyo. Trina, ikaw na walang utang na loob. Kami ang nagpalamon sa'yo. Kami ang bumuhay sa'yo. Sigaw ng matanda. Ang kanyang muka ay naging isang maskara ng kamatayan. Anong akala mo? Paniniwalaan ka nila. Ikaw na isang baliw? Lumapit si Trina sa harap ng mikropono. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang nagniningas na sulo sa gitna ng kadiliman. Tumingin siya nang diretso sa kanyang biyenan, walang bakas ng takot, tanging ang lamig ng katarungan. Ang baliw po ba, Mama, ay ang taong nakatuklas sa inyong lihim na ledger? O ang baliw ay ang taong nag-akalang ang mga babaeng kinuha niyo ang buhay ay mananatiling tahimik habang buhay? Tanong ni Trina. Itinaas ni Trina ang kanyang kamay. Itinuro ang dulo ng pulang alpombra. Doon, dahan-dahang naglakad si Sister Amihan. Kasunod niya si Luz, na may bakas pa ng pasa sa braso, at 3 pang babae, na ang mga muka ay tila mga multo mula sa nakaraan ng mga Tadeo. Ang pagbulong ng mga tao ay naging isang malakas na dagundong ng pagkagulat. Ang hiya na pilit na ibinalot ni Doña Salvacion kay Trina ay tila isang boomerang na bumalik at humampas sa kanyang sariling muka sa harap ng buong probinsya. Ito po ba ang tinatawag nyo na pagtulong, Hilario? Baling ni Trina sa asawa. Ang ipagpalit ang iyong sariling kadugo para sa isang kontrata? Ang lasunin ng iyong asawa para makuha ang lupang hindi naman sayo? Lumapit si Mireya, bitbit si Tomas, pilit na sumisingit sa gitna ng kaguluhan. Trina, stop this! Isipin mo si Tomas. Mapapahiya ang bata. Tinitigan ni Trina si Mireya. Ang mapanuyang tingin ng kabit ay napalitan ng panginginig ng mga labi. Huwag mong gamitin ang bata, Mireya, dahil alam nating lahat na si Tomas ay hindi lang isang uli. Siya ang bunga ng inyong pagtataksil ni Hilario, habang ako ay nagpapakapagod sa negosyong ito. Ngunit kahit ang batang ito ay hindi mo na itago sa dumi ng inyong budhi. Inilabas ni Attorney Benicio ang isang folder, ang orihinal na titulo ng lupa. Ito ang katotohanan. Ang lupang kinatatayuan natin ngayon ay pag-aari ng Valmores Trust at dahil sa mga krimen ng paglalason at human trafficking, ang lahat ng inyong pirma sa mga nakaraang dokumento ay invalidated. Wala na kayong pag-aari sa kumpanyang ito. Doña Salvacion, wala na kayong pangalang Tadeo na maipagmamalaki. Biglang nawala ng lakas si Hilario. Napaluhod siya sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa maruming sahig. Ang kanyang barong Tagalog, na kanina ay napakaputi, ay nadumihan na ng alikabok at pawis. Si Doña Salvacion ay sumubok na sumigaw, ngunit ang kanyang boses
ay tila naputol. Ang kanyang kanang bahagi ng muka ay biglang nangalay. Ang kanyang bibig ay tumabingi, isang atake sa gitna ng kanyang pinakamalaking pagkatalo. Humarap si Trina sa mga reporter at sa kamera na live na nag-i-broadcast sa buong bansa. Hindi siya umiiyak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng entablado. Sa lahat ng mga babaeng sinabihang kailangan nilang manahimik para sa dangal ng pamilya. Sa lahat ng mga asawang sinabihang wala silang halaga kung hindi sila susunod. Ito ang araw ng ating paglaya. Ang pamilya ay hindi isang kulungan at ang pag-ibig ay hindi kailanman naglalason. Habang pinuputol ng mga pulis ang mga ribbon, hindi para sa inaugurasyon, kundi para sa pagsisil ng mga ebidensya. At habang pinalilibutan ng mga posas ang mga kamay ni Hilario, naramdaman ni Trina ang isang banayad na hangin, ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan, ang amoy ng kalayaan. Binitawan niya ang mikropono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa entablado ay tila huling pako sa kabaong ng mga Tadeo. Ang pagbagsak ng mga Tadeo ay hindi katulad ng isang mabilis na pagguho ng gusali na nag-iiwan ng usok at alikabok sa isang iglap. Ito ay isang dahan-dahan at masakit na pagtunaw ng isang huwad na ribulto sa gitna ng nagbabagang init ng katotohanan. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa Pampanga, ang bawat hiyas, bawat titulong ipinagmalaki, at bawat kasinungalingang itinanim ni na Doña Salvacion at Hilario ay tila mga yelong naglalaho, nag-iiwan lamang ng isang malansang putikan ng kahihiyan. Habang hinihila ng mga awtoridad si Hilario pababa ng entablado, ang kanyang mga hakbang ay hindi na ang mapagmataas na lakad ng isang tagapagmana. Ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa marupok na kawayan, nanginginig at hindi makayanan ang bigat ng sariling kasalanan. Ang lamig ng bakal na posas sa kanyang mga pulso ay isang malupit na paalala na ang kalayaang inakala niyang hawak niya ay isa lamang palasyong buhangin. Trina, ninisin ang... Please, mag-usap tayo. Honey, listen to me. Sigaw ni Hilario, ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon. Pamilya tayo, di ba? Para kay Tomas, huwag mong gawin ito. Tumingin si Trina sa kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng takot ni ng galit. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na pagkapagod at awa. Awa para sa isang lalaking naging alipin ng sariling kahinaan at ng ambisyon ng kanyang ina. Pamilya, Hilario, ang pamilya ba ay naglalagay ng lason sa baso ng kanyang asawa? Ang pamilya ba ay nagbebenta ng sariling pinsan para sa kontrata? Malumanay na tanong ni Trina, ngunit ang bawat salita niya ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Ang pamilyang sinasabi mo ay namatay na noong gabing mas pinili mong maging kasabwat kaysa maging asawa. Sa gilid ng entablado, si Doña Salvacion ay pilit na iniaangat ng mga paramedics. Ang matandang babae, na dati ay isang kumpas lang ng kamay, ay sapat na para patahimikin ang buong bayan, ay nakahiga na ngayon sa stretcher, walang laban. Ang kanyang kanang bahagi ng mukha ay nakalaylay, ang kanyang bibig ay tumabingi, at ang kanyang mga mata, ang mga matang laging puno ng panunuuri, ay nakatitig sa kawalan, tila nakakakita ng mga multo ng mga babaeng kanyang dinusta. Ang huling ironya ng kanyang buhay, ang babaeng ginamit ang kanyang boses para manipulahin ang lahat ay hindi na makapagsalita, kahit isang kataga ng pagsisisi. Samantala, si Mireya ay pilit na sumisingit sa karamihan. Bitbit si Tomas at isang mamahaling bag na puno ng mga alahas na nakuha niya kay Hilario. Ngunit hinarang siya ng mga pulis. Wait! Wala akong kinalaman dito. I'm just a victim too. Hilario lied to me. Sigaw ni Mireya. Pilit na itinatago ang kanyang muka sa mga kamera ng media. Mireya, hindi ka biktima. Ikaw ay isang oportunista na kumagat sa pain ng kasamaan, sabi ni Trina habang papalapit sa babae. Kinuha ni Trina ang kamay ni Tomas mula kay Mireya.
Ang bata ay nanginginig sa takot. Ang mga mata nito ay puno ng kalituhan. Ang batang ito ay walang kasalanan. Huwag mo siyang gamitin bilang panangga sa iyong mga pagkakamali. Tumingin si Trina kay Tomas at lumuhod para mapantayan ang bata. Tomas, huwag kang matakot. Walang mananakit sa iyo. Mula ngayon, hindi ka na magiging tool ng kahit sino. Isang opisyal ng bangko ang lumapit kay attorney. Benicio bitbit ang mga dokumento ng foreclosure at seizure. Sa harap ng lahat, idineklara ang pansamantalang pagsasara ng Tadeo Group of Companies habang isinasagawa ang investigasyon sa money laundering at human trafficking. Ang proyektong Industrial Park, na dapat sana ay maging rurok ng kanilang tagumpay, ay naging isang crime scene na binalutan ng dilaw na tape. Nang ilulan si Hilario sa sasakyan ng pulis, muli siyang tumingin kay Trina sa huling pagkakataon. Nakita niya ang kanyang asawa na nakatayo sa gitna ng entablado. Ang pulang bestida nito ay sumasayaw sa hangin, gaya ng isang nagniningas na bandila ng tagumpay. Wala na ang Trina na maputla. Wala na ang Trina na may sakit. Ang babaeng nasa harap niya ay ang tunay na tagapagmana ng mga Valmores. Maringal, matatag at malaya. Habang umaalis ang mga sasakyan ng pulis at ambulansya, dahan-dahang tumahimik ang paligid. Ang mga reporter ay nagsimula nang mag-pack up. Ang kanilang mga balita ay mabilis na kumakalat sa buong bansa. Naiwan si Trina sa gitna ng malawak na lupain ng kanyang ama. Lumapit si Sister Amihan at Luz sa kanya. Niyakap ni Luz si Trina ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay patak ng pasasalamat sa balikat ng kanyang ate. Tapos na, Ate Trina. Malaya na tayo, bulong ni Luz. Tumingala si Trina sa langit. Ang araw ay nagsisimula nang lumubog, nagbibigay ng isang kulay ginto at rosas na liwanag sa buong San Fernando. Ramdam niya ang bawat hininga niya. Malalim, malinis, at walang halong lason. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang kanyang sikmura ay hindi na kumukulo sa takot. Ang mansyon ng mga Tadeo ay mananatiling nakatayo, ngunit ito ay magiging isang walang lamang kabaong. Ang kanilang pangalan ay mabubura sa listahan ng mga kagalang-galang, pinalitan ng isang kwento ng babala. Ang karma ay hindi dumating sa anyo ng isang sakuna, kundi sa anyo ng isang babaeng tumangging mamatay sa dilim. Ang sikat ng araw sa opisina ng yumaong Don Valmores ay hindi na kasing talim ng init sa mansyon ng mga Tadeo. Dito, ang hangin ay amoy lumang libro, nara, at ang sariwang halimuyak ng mga bulaklak ng kape mula sa labas. Ito ang amoy ng kanyang pagkabata. Isang amoy na matagal nang ibinaon ng mga Tadeo sa ilalim ng makapal na alikabok ng kanilang kasakiman. Nakatitig si Trina sa malawak na bintana. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa gilid ng mesa ng kanyang ama. Sa ibabaw nito, hindi na ang mga lason at pekeng dokumento ang nakalatag, kundi mga sertipiko ng pagmamay-ari at ang mga planong legal para sa pagtatayo ng Valmores Foundation for Women. Ate Trina, are you busy? Boses yon ni Luz. Pumasok ang dalaga sa silid. Suot ang isang simpleng puting blusa. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Pinalitan na ito ng isang bagong liwanag ng pag-asa. Sa kanyang likuran, dala ni Sister Amihan ang isang makapal na folder, ang mga listahan ng mga babaeng nahanap na nila sa Mindanao. Hindi naman, Luz. Halika, maupo kayo. Ngumiti si Trina. Ang kanyang boses ay kalmado. Wala na ang panginginig na dulot ng mga gamot ni Hilario. Nakausap na namin ang 3 sa mga babaeng nakuha mula sa quarrying site ni Don Manuel. Panimula ni Sister Amihan, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may kasamang determinasyon. Sila ay takot pa rin, Trina. Ngunit nang malaman nilang ikaw ang tumutulong sa kanila, nagsimula na silang magsalita. Ang bawat isa sa kanila ay may kwento ng pananakit at sapilitang paggawa. Inabot ni Trina ang folder. Habang binabasa niya ang mga pangalan,
naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang awa para sa mga babaeng ito ay tila isang apoy na nagpapatatag sa kanyang desisyon. Sila ang mga ibong binali, ang mga pakpak para hindi makalipad, mga buhay na itinuring na kalakal ng pamilyang kanyang pinaglingkuran. Luz, ikaw ang mamamahala sa pakikipag-ugnayan sa kanila. Gusto kong malaman nila na hindi lang sila biktima, sila ay mga saksi sa katotohanan, sabi ni Trina habang iniaabot ang isang checkbook. Gamitin niyo ang pondo para sa kanilang medical needs at legal representation. Walang babaeng maiiwan sa dilim. Thank you, ate. Honestly, I didn't think we'd ever get out of that house alive. Bulong ni Luz. Ang kanyang mga mata ay naging malungkot sa isang sandali. Lalo na si Tomas. What will happen to him now? Tumingin si Trina sa isang maliit na kwarto sa gilid ng opisina kung saan mahimbing na natutulog ang bata sa ilalim ng pangangalaga ng isang profesional na nani. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Tomas is innocent, Luz. He is a Tadeo by blood, but he doesn't have to carry their sins. I've already contacted the social services. Maglalagay ako ng trust fund para sa kanya, pero hindi siya pwedeng lumaki sa ilalim ng anino ni Hilario at Doña Salvacion. He deserves a family who will love him without using him as a tool for inheritance. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, narinig ang mahinang pagbukas ng pinto. Pumasok ang isang katulong, dala ang isang mensahe mula sa korte. Si Hilario ay kasalukuyang nasa ilalim ng psychiatric evaluation bago ang kanyang formal na arraignment. Ang kanyang abogado ay sinusubukang gamitin ang insanity plea para makatakas sa kulungan. He's trying to play the victim now, sabi ni Sister Amihan ng may pait sa kanyang boses. Ngumiti si Trina, isang ngiting puno ng pait at katarungan. Let him try. Pero ang bawat video, bawat resibo, at bawat saksing nakuha natin ay hindi na mabubura ng kahit anong acting. Sa dulo, ang katotohanan ang mananaig. Pag-alis ni Luz at Sister Amihan, lumapit si Trina sa isang lumang vault sa sulok ng opisina. Inilabas niya ang notebook ni Elena, ang notebook na nahanap niya sa bodega. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina hanggang sa huli. Doon, nakita niya ang isang nakasulat na address sa isang liblib na barangay sa Bataan. Isang pangalan ang nakasulat sa ilalim. Clara. Naramdaman ni Trina ang isang kislap ng kuryosidad at kaba. Ayon sa ledger ni Doña Salvacion, si Clara ang unang asawa ng kapatid ni Don Tadeo na namatay sa panganganak. Ngunit bakit may address dito? Kinuha ni Trina ang kanyang susi ng sasakyan. Hindi pa tapos ang kanyang misyon. Ang pagliligtas sa mga ibong sugatan ay hindi lamang para sa mga kasalukuyang biktima, kundi para rin sa mga multo ng nakaraan na hindi kailanman nabigyan ng boses. Habang nagmamaneho siya palabas ng San Fernando, dumaan siya sa harap ng mansyon ng mga Tadeo. Ang gate ay nakapadlak na at ang mga damo sa bakuran ay nagsisimula na ring tumaas. Ang malaking bahay na yon, na dati ay tila isang palasyo, ay mukha na ngayong isang abandoned na kabaong. Ang lamig ng aircon sa loob ng sasakyan ay tila nagpapatahimik sa kanyang isipan. Sa bawat kilometrong nilalakbay niya, naramdaman ni Trina ang paglayo niya sa nakaraan. Ang kanyang buhok ay sumasayaw sa hangin, at sa kanyang mga mata, wala na ang anino ng pag-aalinlangan. Nang makarating siya sa address sa Bataan, nakita niya ang isang maliit na bahay na gawa sa kawayan at nipa. Isang matandang babae ang nakaupo sa tapat ng hagdan, abala sa paglilinis ng mga gulay. Bumaba si Trina sa sasakyan. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa tuyong dahon ay naging hudyat ng pagtatagpo ng dalawang henerasyon ng sakit. "Sino ka?" tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay kasing hina ng pagaspas ng pakpak ng isang maliit na ibon. "Ako po si Trina, ang asawa ng isa sa mga Tadeo." Sagot ni Trina. Napatigil ang matanda. Ang kanyang mga mata, na puno ng puti dahil sa katarata, ay tila nakakita ng isang bagay
na matagal na niyang ibinaon. Ang kutsilyong hawak niya ay dahan-dahang nahulog sa lupa. Tadeo, ang pamilyang kumuha ng aking anak at ng aking buhay, bulong ng matanda. Sa isang liblib na sulok ng bataan, kung saan ang alat ng dagat ay humahalo sa amoy ng tuyong dayami. Tila huminto ang pag-inog ng mundo para kay Trina. Ang matandang babae sa kanyang harap, si Clara, ay isang buhay na monumento ng hapis. Ang kanyang balat ay tila balat ng punong kahoy. Tuyo, maraming lamat, at tila binayo ng napakaraming bagyo. Ang kanyang mga mata, bagaman binalot na ng puti ng katarata, ay tila nakatitig sa isang distansyang hindi kayang abutin ng ordinaryong paningin. Tadeo. Muling pag-uulit ng matanda. Ang kanyang boses ay tila pag-agas ng tubig sa batuhan, paos at puno ng pait. Ang pangalang iyan ay tila isang sumpa na nakaukit sa aking mga buto. Bakit ka narito, anak? Ano ang kailangan mo sa isang bangkay na nakalimutan na ng panahon? Dahan-dahang lumapit si Trina at naupo sa tabi ng matanda sa isang mababang bangko na gawa sa kawayan. Ang init ng hapon ay nanunuot sa ilalim ng bubong na nipa, ngunit ang pakiramdam ni Trina ay tila binalot ng isang malamig na hininga mula sa nakaraan. Narito po ako dahil ako rin ay naging biktima nila, Lola Clara. Bulong ni Trina. Kinuha niya ang mga kamay ng matanda, mga kamay na nanginginig at puno ng ugat. Nilason nila ako, ninakawan nila ako ng dangal at ng ari-arian, pero nakatayo pa rin po ako at gusto ko pong bigyan ng boses ang lahat ng itinago nila sa dilim. Napatigil ang matanda. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa palad ni Trina, tila binabasa ang bawat linya nito. Nilason, ganyan din ang ginawa nila sa akin. Noong mamatay ang asawa ko, ang kapatid ni Don Tadeo, kinuha nila ang aking anak. Sabi nila, ako ay hindi karapat-dapat. Sabi nila, ako ay isang baliw na babaeng galing sa hirap. Pinainom nila ako ng mapapait na likido hanggang sa malabo na ang aking nakikita at ang aking alaala. Ramdam ni Trina ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito ang pinagmulan ng lahat. Ang blueprint ng kasamaan ni na Doña Salvacion ay hindi nagsimula sa kanya. Ito ay isang tradisyong ipinapasa-pasa ng mga Tadeo para mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Nasaan po ang anak niyo, Lola? Tanong ni Trina, ang kanyang boses ay nanginginig sa awa. Wala na. Matagal na siyang kinuha ng langit, hikbi ni Clara. Pinalabas nilang namatay ako sa panganganak, pero ang totoo ay itinapon nila ako rito sa malayo. Binabayaran ang mga tao para manahimik. Ang aking anak ay pinalaki nila bilang isang ulila na kinuha nila sa kalsada para lang may maging tagapagmana ang kanilang negosyo noong hindi pa nagkakaanak si Salvacion. Nabitawan ni Trina ang kamay ng matanda. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang kidlat na tumatama sa kanyang isip. Ang anak ni Clara, ang batang itinuring na ulila. Iyon ay walang iba, kundi ang ama ni Hilario. Ang buong pundasyon ng pamilya Tadeo ay binuo sa isang dambuhalang kasinungalingan at sa paghihiwalay ng isang ina sa kanyang anak. Kinuha ni Trina ang kanyang cellphone at tinawagan si Attorney Benicio. Ang kanyang mga kamay ay pawis na pawis, ngunit ang kanyang isip ay kasing linaw ng kristal. Attorney? Nahanap ko ang nawawalang piraso ng puzzle. Si Clara ay buhay, at ang kanyang testimonya ang gigiba, hindi lang sa reputasyon ni na Salvacion, kundi sa mismong legalidad ng kanilang pag-aari. Sa lahat ng kumpanya ng mga Tadeo, mabilis na sabi ni Trina. Bago siya umalis, kumuha si Trina ng isang baso ng tubig at inabot ito kay Clara. Pinanood niya ang matanda habang umiinom, isang simpleng gawain na dati ay ginagawa niya para kay Doña Salvacion nang may takot. Ngunit ngayon ay ginagawa niya ng may tunay na pagmamahal at paggalang. Lola Clara,
Isasama ko po kayo. Hindi na kayo mananatili sa dilim. Ibabalik natin ang pangalan ninyo sa liwanag. Buong tapang niyang pangako. Habang nasa biyahe sila pauwi ng Pampanga, biglang tumawag si Luz. Nanginginig ang boses nito sa kabilang linya. Ate Trina, nawalan ng malay si Doña Salvacion sa ospital. Ayon sa mga doktor, kritikal na ang kondisyon niya at si Hilario, sobrang nawawalan na ng pag-asa sa loob ng selda. Napapikit si Trina at huminga ng malalim. Pilit pinatatag ang sarili sa harap ng panibagong pagsubok. Ang balita ay hindi nagbigay sa kanya ng katuwaan, kundi ng isang malalim na pagkaunawa sa konsepto ng karma. Hindi na niya kailangang dumanak ang dugo. Ang bigat ng kanilang sariling mga kasalanan ang mismong lulunod sa kanila. Hayaan mo sila, Luz. Ang mahalaga ay ligtas tayo. At dala ko ang huling saksi na magtatapos sa laban na ito. Sagot ni Trina. Nang makarating sila sa San Fernando, dinala ni Trina si Clara sa opisina ni Attorney Benicio. Ang pagtatagpo ng matandang abogado at ng matandang biktima ay tila isang eksena mula sa isang epiko ng katarungan. Sa harap ng mga recorder at ng mga opisyal ng korte, sinimulan ni Clara ang pagsasalaysay ng kwentong itinago sa loob ng 50 taon. Habang nakikinig si Trina sa bawat salita ni Clara, naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng huling lason sa kanyang sistema. Ang bawat pangungusap ng matanda ay tila isang gamot na nagpapahilom sa mga sugat ng nakaraan. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak. Isang malakas na buhos na tila gustong hugasan ang lahat ng dumi sa lupain ng Pampanga. Sa gitna ng dilim at ng bagyo, si Trina ay nakatayo sa bintana. Tinitingnan ang malayo. Wala na ang takot. Wala na ang panghihina. Ang babaeng binalak nilang ubusin ang katinuan ay siya mismong naging mitya ng kanilang katapusan. Tapos na po, Papa. Bulong ni Trina sa gitna ng hangin. Ang katarungan ay hindi na isang pangarap. Ito na ang ating katotohanan. Ang sikat ng araw sa unang umaga ng anibersaryo ng Balmores Foundation ay hindi na nagdadala ng takot o pangamba. Sa halip, ang liwanag nito ay tila isang banayad na haplos ng isang amang nagmamalaki sa kanyang anak. Sa labas ng bintana ng bagong ayos na mansyon ng mga Balmores, ang mga puno ng mangga ay hitik sa bunga at ang halimuyak ng sariwang kape at pandesal ay humahalo sa amoy ng basang lupa. Matapos ang ambon ng madaling araw, nakatayo si Trina sa harap ng salamin. Hindi na ang babaeng maputla at may mga matang hungkag ang nakikita niya. Ang kanyang pisngi ay may kulay na ng rosas at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kapayapaang tanging ang mga nakalampas sa impyerno ang makakaunawa. Suot niya ang isang simpleng puting lino na bestida, isang kulay na sumisimbolo sa kanyang bagong simula, malayo sa madugong pula ng kanyang paghihiganti. Ate Trina, handa na po ang lahat sa hall. Ang mga board members at ang mga scholar na babae ay naghihintay na sa inyo. Masayang balita ni Luz habang pumasok sa silid. Suot ni Luz ang kanyang graduation toga sa ilalim ng kanyang braso. Sa tulong ni Trina, natapos niya ang kursong social work. Wala na ang mga pasa sa kanyang braso. Tanging ang mga pilat na lang na nagsisilbing medalya ng kanyang katapangan. Salamat, Luz. Susunod na ako. Sagot ni Trina. Bago lumabas, sulyap muna siya sa isang maliit na kwadro sa kanyang mesa. Doon ay makikita ang balita sa pahayagan noong nakaraang buwan. Hilario Tadeo, hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Doña Salvacion Tadeo, pumanaw sa ospital sa gitna ng matinding paralisis. Hindi nakaramdam ng saya si Trina sa pagkamatay ng kanyang biyenan. Ang tanging naramdaman niya ay ang isang malalim na katahimikan. Ang babaeng buong buhay na naghangad ng kapangyarihan at hustong pangalan ay namatay na mag-isa, hindi makapagsalita, at ang tanging narinig
Sa kanyang huling sandali ay ang mga balita ng tagumpay ng babaeng sinubukan niyang ubusin. Ang karma ay hindi laging madugo. Minsan, ito ay ang sapilitang panunood sa pag-unlad ng mga taong binalak mong wasakin. Sa hardin, nakita ni Trina si Lola Clara na nakaupo sa isang rocking chair. Karga-karga si Tomas na ngayon ay 7 taong gulang na. Ang bata ay tumatawa habang tinuturuan siya ng matanda ng mga lumang awiting bayan. Si Tomas ay hindi na itinuturing na tagapagmana ng mga Tadeo, kundi isang bata na malayang lumalaki sa ilalim ng katuwiran at pagmamahal. Ang trust fund na inilaan ni Trina para sa kanya ay gagamitin sa tamang panahon, hindi para sa ambisyon, kundi para sa kanyang kinabukasan. Naglakad si Trina patungo sa entablado ng foundation. Ang mga tao ay nagtayuan at nagpalakpakan. Mga babaeng dati ay biktima ng pang-aabuso, mga asawang ninakawan ng katinuan, at mga anak na itinapon ng sariling pamilya. Lahat sila ay nakatingin kay Trina bilang isang sulong ng pag-asa. Sa loob ng maraming taon, naniwala ako na ang aking halaga ay nakadepende sa kung gaano ako kagaling sumunod, kung gaano ako kabilis tumahimik, at kung gaano ako kahusay magtiis. Panimula ni Trina, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaabot hanggang sa pinakalikod ng bulwagan. Ngunit natutunan ko na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang pananahimik. Ang tunay na lakas ay nasa ating kakayahang sabihing, hindi na, tama na. Ang pamilya ay dapat na ating kuta, hindi ating kulungan. At ang pag-ibig, kung ito ay totoo, ay hindi kailanman maglalagay ng lason sa iyong baso. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lumapit si Attorney Benicio at hinawakan ang kanyang balikat. Ang tatay mo ay siguradong napakamasaya ngayon, Trina. Hindi mo lang binawi ang kanyang lupa, binawi mo rin ang dangal ng inyong pangalan. Salamat po, Attorney, pero higit sa lahat binawi ko ang sarili ko, bulong ni Trina. 5 taon ang mabilis na lumipas. Sa isang malawak na bukirin sa San Fernando, nakatayo ang isang dambuhalang rebulto ng isang babaeng nakatingala sa langit. Ang mga kamay ay nakabukas, tila nagpapalipad ng mga ibon. Ito ang sentro ng Balmores Industrial and Healing Complex. Ang lupang dati ay naging saksi sa kasakiman ng mga Tadeo ay naging lugar na ngayon ng paghilom para sa libu-libong manggagawa at mga biktima ng karahasan. Si Trina ay hindi na muling nag-asawa, hindi dahil sa takot, kundi dahil nahanap na niya ang katuwang na matagal na niyang kailangan, ang kanyang sarili. Sa bawat gabi bago siya matulog, hindi na siya umiinom ng mga bitaminang ibinigay ng iba. Ang tanging iniinom niya ay ang tamis ng tagumpay at ang katahimikan ng isang malinis na konsensya. Minsan, nadadaanan niya ang lumang mansyon ng mga Tadeo. Ito ay naging isang museo na ngayon ng kasaysayan ng probinsya kung saan ang mga kwento ni na Elena, Clara at Trina ay nakasulat sa mga dingding bilang paalala sa lahat. Ang mga anino sa bodega ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng mga ilaw ng katotohanan. Sa kanyang huling pagbisita sa puntod ng kanyang ama, naglagay si Trina ng isang tangkay ng maputing bulaklak. Ang hangin ng Pampanga ay humahalik sa kanyang pisngi, tila isang munting bulong ng pasasalamat. Wala nang lason sa kanyang sistema. Wala nang puot sa kanyang puso. Ang babaeng binalak nilang ubusin ay naging isang bukal na hinding-hindi na muling matutuyo. Dahil kapag ang isang babae ay natutong lumaban para sa kanyang sarili, hindi lang siya ang lumalaya. Ang buong mundo sa paligid niya ay nagsisimula ring gumaling. Ang kwento ni Trina ay hindi nagtapos sa isang happily ever after, kasama ang isang prinsepe. Nagtapos ito sa isang mas mahalagang bagay. Ang isang babaeng nakatayo sa sarili niyang mga paa, humihinga ng malaya, at hindi na muling hihingi ng pahintulot para mabuhay.